Alam nyo ba, parang may isang digmaan na nangyayari sa likod ng mga balita. Isang laban na hindi natin basta-basta nakikita. Ngayon, sisilipin natin ang isang napaka-interesanting interpretasyon mula sa Biblia na nagpapakitang may mga hari, pinuno at mga anghel na humuhubog sa ating mundo mula sa isang hindi nakikitang kaharian. Halina't alamin natin kung ano to. Okay, para masimulan natin to, heto ang isang tanong na medyo nakakagulat. Kung ang isang sugo mula sa langit ay may misyon, ano o sino ang posibleng makapigil sa kanya? Yan ang misteryong susubukan nating buksan ngayon. So, paano ba nagsimula ang kwento? Nagsimula lang to sa isang panalangin. Nanalangin ng propetang si Daniel at halos kaagad may isang anghel na ipinadala para sagutin siya. Ganon kabilis ang naging tugon. Pero dito na ngayon papasok yung twist. Kasi may nangyaring di inaasahan. Yung anghel naharang. At hindi lang basta isang araw 3 buong linggo. Imagine niyo yon, yung lakas na kailangan para mapigilan ang isang sugo mula sa langit. 21 araw, ganun katagal na delay yung mensahe. Kaya ang malaking tanong talaga dito, sino ba talaga tong tinatawag na prinsipe ng Persya na may kakayahang humarang sa isang anghel? Well, ayon sa pinag-aaralan natin, imposible raw na ordinaryong tao lang yan. Kasi, isipin nyo, di ba? Isang anghel lang, kayang-kayang puksain ang isang buong hukbo. So paanong mapipigilan siya ng isang hari lang? Mukhang malinaw na may ibang puwersa na kumikilos dito. At dito na papasok yung pinaka-core idea ng ating pinag-uusapan ngayon, yung teorya na ang bawat bansa pala sa mundo ay may sariling spiritual na pinuno, isang hindi nakikitang nilalang na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. So ang nangyayari pala dito, hindi lang simpleng pagharang. Ito pala ay isang cosmic battle, isang laban sa spiritual realm. Sa isang panig, nandyan yung prinsipe ng Persya, na isang makapangyarihang bumagsak na anghel. Tapos sa kabilang panig, yung tumulong sa kanya, si Miguel, na tinawag na prinsipe at tagapagtanggol ng Israel. Ito ay isang digmaan ng mga prinsipe. So ito na nga yung konsepto na tinatawag na angelic rulers o mga anghel na pinuno. Parang may isang spiritual hierarchy kumbaga na direktang nakikialam at nag-iimpluwensya sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Okay, let's take it a step further. Kung totoo to, kung may mga anghel na pinuno ang mga bansa, anong ibig sabihin yan para sa mga halimaw o beasts na nababasa natin sa prophecy? May connection ba sila? Alam naman natin na lalo na sa mga nag-aaral ng aklat ni Daniel na yung mga kakaibang beasts o halimaw sa mga vision niya, yan ay mga simbolo ng malalaking imperyo sa mundo. At dito ngayon, heto yung tanong na medyo mind-blowing. Kung ang halimaw ay simbolo ng kaharian at ang kaharian ay may anghel na pinuno, what if ang halimaw ay yung mismong anghel? At itong table na to, perfecto para makita nyo yung buong teorya. Yung leon na may pakpak para sa Babylonia, yung oso para sa Persya, ayon sa teoryang to, hindi lang sila simbolo ng imperyo, sila mismo yung visual representation ng bumagsak na anghel na namumuno doon. Yung itsura ng halimaw, yun din ang nagpapakita ng karakter ng anghel sa likod nito. Okay, so kung susundin natin yung logic na to, may malaki itong implikasyon, lalo na pag tiningnan natin yung huling halimaw sa aklat ng pahayag at kung ano magiging katapusan niya. Malinaw na sinasabi sa pahayag na itatapon yung huling halimaw sa lawa ng apoy. Pero, teka, kung ang halimaw ay isang anghel, paano yun? Anong ibig sabihin nun sa totoong buhay? So, ayon sa ating source, may 3 posibleng interpretasyon dito. Una, baka yung mga taong leader lang ang tinutukoy, yung political power. Pangalawa, baka yung anghel mismo, yung fallen angel na kumukontrol sa kanila. O pangatlo, baka mas malawak pa, baka ang buong planeta mismo ang tinutukoy. Pero dito, ngayon tayo tatama sa pader, kumbaga. Kasi sinasabi sa Biblia na yung halimaw ay nasusunog pa rin kahit lumipas na ang 1,000 taon. Ang tanong, paano yun nangyayari kung isa siyang espiritu? Pwede bang literal na masunog ang isang anghel ng ganong katagal? So anong gagawin natin sa impormasyong to? Well, yung source mismo, very honest sila na ito ay isang teorya. Isang haka-haka. Hindi ito doctrine, kundi isang paraan lang para buksan ang ating isip sa mga bagong posibilidad.
Kaya mahalagang tandaan, hindi ito sinasabi bilang the only truth. Isipin nyo na lang na para siyang isang salamin, isang interpretive lens na ginagamit natin para makita ang prophecy sa ibang anggulo. At dahil dyan, yung source din ay nagbibigay ng mas sabihin nating traditional na view, na baka yung mga halimaw, yun pa rin talaga ang ibig sabihin, mga political powers, mga gobyerno ng tao, yes, pwedeng may influence ang fallen angels sa likod, pero hindi ibig sabihin na sila na mismo yung halimaw. So ano ba ang dapat nating makuha dito? Well, unang-una, yung mga propesiya sa Biblia, napakalalim niyan. Hindi yan one-dimensional. May political layer at may spiritual layer. At itong teoryang pinag-usapan natin, kahit hindi man natin tanggapin ng buo, ipinapaalala niya sa atin na may mas malaking labanan na nangyayari sa likod ng mga nakikita natin. Kaya sa huli, maniwala man tayo na literal na mga anghel ang mga prinsipe na ito o simpleng metafora lang sila, yung hamon sa atin ng pag-aaral na to ay pareho pa rin. Magtanong tayo, ano ba talaga ang mga puwersang hindi natin nakikita na humuhubog sa ating mundo? Yan ang tanong na sulit pag nilaya nating lahat.